Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulit sa matuod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, adlaw karong Biyernes pizza 13 sa buwan sa Hunyo tuig 2025. Adlaw tumbala ang Bata Senyor Santo Niño. Kami yung mga lagad sa kahanginan. Ako si Malu Inocando Tabar. Ako si Atty. John Destacamento. Banimi ang tod sa alas 9 karong buntagas tong programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Dili ta maglangan ato dayong ipadangat atong latest weather update. Gikan sa Pag-asa Mactanes tong linya karon Sir Jomar Eclarino, maayong buntag. Yes, ma'am. O atong Jan, good morning sa tanan. Sa atong tanang tigpaminaw kini atong latest weather update karong adlaw. Ang habagat or southwest monsoon na nakaapekto sa kasadpang bahin sa Northern Luzon ug atong weather condition diri sa Visayas. Lakip na ang probinsya sa Cebu, makasinati generally fair weather tungod kini sa easterlies o naagihapon mga chances na mga patak-patak ng mga pag-ulan ug kini mga localized thunderstorms. Padayon ta mag-monitor sa atong mag-i-issue ng mga thunderstorm advisories. Hinay nga ito na sa kasarangan na hangin masinati sa Visayas ug kadagatan malinawon nga ito na sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura sa Cebu 27 to 32 degrees Celsius. Ang haring adlaw mosalap alas 6 sa hapon. Ang dagat mutaaw mo niya alas 11:30 sa buntag. Muhunas alas 7:00 sa gabi. Philippine Standard Time alas 8:12 sa buntag gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas. DOST Jomar Eclarino. Daghang salamat Sir Jomar Eclarino ug maayong buntag niyong tanan dinas Pag-asa Mactan. Karon arita sa ato ang front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, vendors urge Archival to save historic carbon. Sa Super Balita, nadakin sa riprap, namatay. Sa The Freeman, Council defers vote on contested 2025 zoning ordinance. Sa Banat News, PWD natagak sa sapa, patay, napalgang 3 ka metro sa ubos. Sa Philippine Daily Inquirer, PhilConsa says Senate Act can endanger Philippine democracy. Sa The Philippine Star, charter experts slam order to remand impeachment case. Sa Manila Bulletin, government to sign 55 billion pesos World Bank agri-loan. Ug sa Tempo, crackdown on fake riders. Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa among pagbalik, among ipadangat kaninyo atong mga balita. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation.
mabuhay. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy ug karon sa atong mga balita. Nagunas tong mga balita karong buntaga, ika-127 nga anibersaryo sa Independence Day gisaulog kagahapon sa Tri-City sa Subo. Nagkadayang mensahe ang gustong ipaabot sa mga mayor sa tulo ka mga dakbayan. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Felerca. Taliwala sa madag-umong panganod og nasinating ginagmayng mga pag-uwan pasado alas 7 kaganihang buntag. Nagpadayon gihapon ang flag raising ceremony sa Liberty Shrine Mactan sa Lapu-Lapu City alang sa pagsaulog sa ika-127 nga Philippine Independence Day karong adlaw Hunyo 12. Gisundan dayon kini og wreath-laying ceremony sa atubangan sa monumento ni Dato Lapu-Lapu, pinanguluhan ni Mayor Junard Hongchan, Vice Mayor Celedonio Sitoy ug Lapu-Lapu City Police Office City Director Police Colonel Dayan Agustin. Gitambungan usab kini sa mga barangay officials, department heads ug nagkadaiyang mga ahensya sa gobyerno. Ubay-ubay usab ang nanambong nga mga upunganon nga nagdala sa ilang mga flaglets. Sa mensahe nga gipadangat ni Mayor Chan, gipahimangnuan niya ang katawhan nga kinahanglang mapasalamato natong iselebrar ang Independence Day tungod kay kinabuhi sa atong mga katigulangan ang bugti sa kagawasan nga atong nasinati. Let us never forget that freedom was not given. It was earned, fought for, paid for in life. Let us celebrate this hard-won liberty with gratitude in our hearts and fires in our souls. Giawhag usab niya ang katawhan nga dili lang sa sulti ipakita ang gugma sa nasod apan sa buhat. Gipananglit na niya ang Arnis de Abanico nga niisa sa bandila sa Pilipinas dito sa Osaka, Japan niadtong nilabay nga semana. Sa dihang nipasundayag sila sa ilang katakus sa martial arts, pinaagi silang performance ato sa World Expo 2025. Kaganihang buntag, ang grupo sa mga eskrimador ni halad usab og performance nga nagpakita sa kaisog sa mga Pilipino nga nakigbisog alang sa kagawasan nga gitagamtam karon sa nasod. Samtang sa syudad sa Mandaue, nipahigayon usab sila og flag raising ceremony og pagpanumpa sa pagpanalipod sa Mandaue ug sa Pilipinas. Ang mga opisyal sa syudad ug mga departamento naghalad og buwak atubangan sa Mandaue City Hall isip pagpasalamat sa mga tawo nga nakatampo sa kagawasan sa nasod. Si Mayor Glenn Mercedes sa iyang mensahe nagpasalamat sa mga bayani sa nakabot nga Philippine Independence.
Gihandom niya ang kaisog ug mga sakripisyo sa mga bayani kinsa nakigbisog alang sa kagawasan sa nasod gikan sa mga langyaw nga naghari kaniadto sa Pilipinas. Nipasundayag usab ang Mandawi Dance Troupe alang sa kalihukan pagsaulog sa Independence Day. Sa laing bahin, wala nakapugong ang bagang panganod aron ipakaylab ang kagawasan ug kaugalingnan sa dakbayan sa Sugbo. Nagmarcha ang mga tinugyanan sa balaod alang sa Civic Military Parade paingon sa Cebu City Hall. Human gisaka ang nasudnong bandila, gipahinumduman ni Acting Mayor Dondon Hontiveros ang mga Sugboanon nga makigbisog sa kanunay alang sa kagawasan sa nasud. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Sa laing bahin, kapin 3,000 ka mga bakanteng trabaho sa lokalidad, gipahimuslan sa publiko atol sa Kalayaan Labor Day Jobs Fair sa Dole 7. Apil sa maong gidaghanon ang 37 ka mga slots alang sa Government Internship Program. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Gipaagi sa halapad nga jobs fair gikan sa Department of Labor and Employment 7 ang pagsaulog sa ika-127 nga adlaw sa kaugalingnan sa nasod. Sulod sa SM Seaside City sa South Road Properties, syudad sa Sugbo, nag-abot ang daghang mga tawo nga nangita og bakanting trabaho. Dili mo menos sa 3,100 ka mga bakanting trabaho sa lokalidad ang gitanyag gikan sa 50 ka mga employers. Kadaghanan sa mga bakante nagagikan sa service sector, wholesale and retail stores, BPO companies, hotels and restaurants ug uban pa. Apil sa mga nagpaimu sa job fair, mauning mga college friends gikan sa syudad sa Sugbo. Nasinati nila ang jutay kalisod sa pagpangita og trabaho nga muhaom sa ilang abilidad. Apan ang mahinungdanon, makatabang gyud alang sa pamilya ang trabahong ilang masudlan. Okay po ka mo dawat og bisagon sa nga trabaho sir as long as la kanang kuan ba like kanang bitang like kanang makakuan sa mig sweldo nga kanang pili pod kanang makakuan sa mong kagaling o sa mong pamilya inana ba like enough pod nga sweldo ba inana. Nakikitanyag sa mong job fair mao ang Government Internship Program alang sa mga buot makasinati isip serbisyong sibil. Mato di Dole 7 Director Attorney Roy Buenafe nga karon lang mas gingusgan ang programa diin nagagikan sa ilang ahensya ang pondo alang sa sweldo nga madawat. Abli hinuon ang 37 ka mga slots diyan ng panahuna alang sa mga nangiskwela pa o di baka wala pa'y trabaho. But this time, since 2021, ay nabigyan ng mas malaking portion ng pondo kaya na-roll out natin to sa lahat ng mga government agencies that would like to participate also and become employers. Pasal pa sa Dole 7 nga maabagan kato mga nangita og trabaho aron mamahimo ng gawas nun sa kalisod. In fact, we want to encourage our employers na medyo relax naman ng konti dahil yung training ay matututunan naman yan pag nasa trabaho na. Gian Navarro, CCTN News. Sa laing bahin, moabot sa 63 ka persons deprived of liberty kun PDL ang nakagawas gikan sa Mandawi City Jail subay sa good conduct time allowance. Kinigipatuman dungan sa pagsaulog usab sa Independence Day. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Dungan sa pagsaulog sa Mandawi City Jail sa Independence Day, pipila ka persons deprived of liberty usab ang nahatagan og kagawasan. Sa 63 ka piniriso ang dungan nga nakagawas human mahatagan og good conduct time allowance. Mato ni Jail Superintendent John Conrad Marcelino Basilio nga sa 63 ka piniriso nga nakagawas, sagad kanila ang kaso may kalambigitan sa illegal nga drogas. Ng Hunyo, yung ating GCT naman po ay itinaw din natin yung programa. Nabigyan din sila ng hype na i-highlight natin itong paglaya ng ating person public liberty para sa ating mga PDL. Ang maong mga PDL nakatuman sa mga kriteria ubos sa GCTA. Ang good conduct time allowance o sa kapag kunhod sa sentensya alang sa mga piniriso nga nagpakita og maayong pamatasan. Unang-una yung good behavior. Sila ay nakipagtulungan, nakiisa sa pamunuan ng BJMP, nakipagtulungan upang ang ating pitan ay magkaroon ng kapayapaan, katahimikan, kaayusan at katiwasayan. Kaya sila po ay nabigyan natin ng good conduct time allowance. Mato ni Basilio nga regular sila nga nagtanya og GCTA sa mga PDL, apan karon gidungan lang sa pagsaulog sa adlaw sa kagawasan. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa laing balita, pagbukas sa voter registration karong Hulyo, posibleng dili ihinayon sa Commission on Elections. Kinihuman giuyunan sa Senado ang bicameral report
aron i-oktaba kung iuswag ang barangay og sangguniang kabataan elections ngadto na sa Nobyembre 2026. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Felerca. Usa sa mga gikonsiderar sa Commission on Elections mao ang pagpostpone una sa voter registration karong Hulyo 1 hangtod sa 11. Gibutyag kini ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia human napasar sa Senado ang Bicameral Conference Committee report nga isibog ngadto sa unang Lunes sa Nobyembre tuig 2026 ang barangay ug sangguniang kabataan elections. Samtang lugwayan usab ang pag-extend sa termino sa kasamtangang mga opisyal sa barangay ug hangtod 4 ka tuig. Ubos kini sa napasar ng Senate Bill 2816 ug House Bill 11287. Matod ni Garcia nga usa kini ka political decision mao ang dili kini mahimong hilabtan sa COMELEC. Gipaabot na lang karon ang perma ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. aron himuong balaod ang gidusong paglugway sa eleksyon sa barangay. Maong tahuro na lang kini sa COMELEC sa mamahimong hukom sa presidente. Magpahigayon og emergency meeting ang COMELEC sunod semana aron tukion ang mga pagpangandam sa maong eleksyon. Apil niini ang pagpalit og mga rekisitos ug posibleng pagsuspenso sa voter registration. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Sa atong katapusang balita, kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo may dawat sa hagit sa mga sakop sa media kung unsa kaandam sa pagtubag sa 5-minute response time kung dunay motumaw nga alarma. Kini may programang gipatuman sa bagong PNP chief nga si General Nicolas Torre. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. So more or less, pagka meron pong kababayan tayo na humingi ng police assistance, more or less mga 3 to 4 mobile cars yung dumarating and kasama na po yung time natin. Gipakita sa hepe sa Cebu City Police Office, Police Colonel Enrico Figueroa ang deployment sa mga personnel sa tibok sudad sa Sugbo aron nga dali nga makaresponde kung dunay motumaw nga alarma ug matubag nila dayon kini sulod lang sa 3 nga tunan sa 5 ka minuto nga mao'y gitagal sa ilang nga bag-ong PNP chief nga si Police General Nicolas Torre III. Tuod man gihagit kini sa mga sakop sa media ug gisukod kung unsa sila kaandam pagresponde sulod sa kitagal nga oras ubos sa pagmonitor og supervision sa hepe sa operation unit sa CCPO nga si Police Lieutenant Colonel Miguel Andesa. Nangitag lugar ang mga police reporters, lakip na kini nga tigbalita ug niporma kini sa dalan J. Pani sa Barangay Barilan sa Dakbayan Sugbo nga distansya sa kinapusanang bahin sa syudad ug gitawag ang hotline sa CCPO nga mao ang 0916-443-9961. Din mipahibaw sa City Tactical Operations Center kung sitok nga dunay armado sa mga dapit nga mao na usab aga midispatch sa tanang unit nga naa sa karsada. Ang tanang lihok gi-live broadcast kini sa tagsa-tagsa ka mga Facebook account sa mga reporters aron mahibawan sa publiko kung unsa sila kaandam pagtubag sa 5 minuto nga response time nga gitagal sa PNP kanila. Man, sulod sa 3 minutos o 15 segundos, unang naabot ang mobile patrol unit nga naka-stationary do sa simbahan sa Mabulo o gisundan usab kini sa ubang unit sama sa Tactical Motorcycle Riding Unit o Special Weapons and Tactics. Bato ni Police Staff Sergeant Joseph Gallardo, ang team leader sa MPU, nga una nga nakaabot sa dapit nga human nila madawat ang tawag sa sitok ug kung asa nga lugar ang ilahaga respondihan, dali nila kini nga natulturan ang J. Pani Street. Sanglit sinati na sila sa mga dapit. Pag-receive na mo sa kwan, sir, pag tawag, sir, mga 10:55, sir. Sir. So, gamit mi kong sir niya. Pag-abot, sir, area na familiarize na mo ng area dito, sir. Manong na tultulan na dahil na mo. So, matter yun ang pag-familiarize sa dapit. Yun sa niyo pag-familiarize? Amo mo ng area dito, sir, sa responsibility, sir. Sir, pagdawat ninyo, na tayo coordination sa other units dahil, sir? Through radio, ma'am. Yes, ma'am. Madungog siya sa tanan, sir? Yes, sir. Madungog, sir. Si Police Colonel Enrico Figueroa, ang hepe sa kapulisan sa Dakbayan Sugbo nga personal nga nagmonitor sa paglihok sa mga sakop, pinagi sa ilang Google locator kung giunsa nini pagtubag ang alarma. Giangko niya nga nagsagol ang iyang gibati kung nga makuha ba ang oras sa iyang mga sakop. Saglit wala man sila masahid kung asa magikan ang tawag sa media nga may misuway sa pagparesponde sa mga pulis. Iyang gipasabot nga kung mapakyas ang iyang mga sakop pag-abot sa oras nga kitagal kanila
dili lang siya ang maawawan kundi ang Timog PNP organization. Siyempre, mixed emotion tayo rito, no? Dahil dito nga, sabi ko nga, pagka pumalpak to, ang nakataya dito, hindi lang ang Cebu City, kundi ang buong PNP. So kaya tayo, confident lang tayo na talagang ating mga tauhan, dahil nagsasagawa tayo, nagkakandak tayo ng regular civic city sa Cebu City, ay napamiliarize nila yung kanilang mga beat kanilang AOR. Kaya mabilis po sila nakaresponde. Using yung ating mga main thoroughfare, main road at saka yung mga side street natin. Muna sa magnahom si Figueroa nga gi-live sa mga Facebook account ang mga simulation exercises, din ko nga masayop ang iyang mga sakop, wala na mahitabong take 2. Apan bisan pa man ini, nagpasalamat gihapon ang police official tungod kay ilang nakuha ang oras sa kapin lang sa 3 ka minutos. Una na nga may pahibaw si General Torres sa publiko, nga dali na sila ngayon nga muadto sa mga police station, sanglit ang tanang pulis na ana sa karsada, ug ang ilang nga buhato na lang, mutawag ngadto sa 911 nga PNP hotline, ug sulod sa 5 ka minuto, moabot dayon ang pulis. Arnold Bustamante, CCT News. Mao katong mga balita nga nahipos itong kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Ug inyo katong nakita kagapon sa mga balita sa Sairi 47. O niya, mag-break sa attorney. Nga igbalik nimo, ikaw lang sang usa. Nag-break ay mo kahibong kay ako na lang diri magkuan, takol-takol. Tikaw-tikaw. Kay akong partner na ilaing tahas. Ubay-ubay. Ubay-ubay bohol. So, balik siya. Uman sa pipila ka pahinumdum, please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! We are
Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Limchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. O karon sa atong mga paghisgot-hisgot, kagahapon adlaw sa atong kaugalingnan, Philippine Independence Day, 127th commemoration sa Philippine Independence Day. In time sa pagselebrar ana, ang kampo ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte mi file og formal nga request didto sa ICC nga i-grant ang iyahang requesting for interim release. Kining interim release, mga higala, pasabot ani nga samtang nagdagan ang trial diha sa ICC, may hatagan siya kahigayunan nga makuansa, matagan sa kahigayunan nga dili siya i-detain. So kaganina or kagahapon dunay dokumento nga gi-post diha sa official website sa ICC diin gisumiter ni siya sa defense team ni Duterte nga panguluhan ni Nicholas Kaufman. Nya sa maong dokumento, si Attorney Kaufman ni ang abogado ni Duterte nagkanayon nga si Duterte dili ni flight risk or pasabot sa flight risk is dunay posibilidad nga mo ipsot, mo takas niya, iya sang gihimug-atan ang edad, ang advanced age ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte aron ma-consider sa ICC nga ang ilahang request for interim release. Si Attorney Kaufman, upat ni ang iyahang gi-enumerate nga mga rason nganong dapat nga i-grant sa ICC ang maong ilahang hangyo. Una ni ini katong atong giingon nga Duterte will not abscond or dili ni mo eskapo, dili mo dagan, dili niya natalikdan ang iyahang giatubang karon nga kaso diha sa ICC nga crimes against humanity. Ikaduha, matud ni Attorney Kaufman nga si Duterte will not imperil proceedings if released. Pasabot aning akong na sabtan aning will not imperil proceedings, kana bang kung imo siyang i-release, kung imo siyang hatagan o kagawasan temporarily, posible nga iyahang duna sa nga pambuhaton nga makapa-derail noon o makaapektar sa nagpadayon nga hearing or nagpadayon nga pagtuki sa kaso. So matod ni Attorney Kaufman, no, dili na buhaton sa akong kliyente. Si Duterte sab, matod ni Kaufman, will not continue to commit crimes. Niya matod pa sad ang ikaupat, humanitarian factors militate in favor of interim release. So, according sa defense team ni kanhi Presidente Duterte, walay kana mga pasangil nga mo takas siya, mo ipsot siya, wala nay kapasikaran nga pasangil. Kay matod pa sa iyahang defense team nga ang prosecution kuno wala manggani naka-mention, wala naka-cite og mga recent and substantial security threats alang sa mga witnesses. So wa kunoy karon intact na mangyapon ilang mga witnesses, okay pa man, buhi pa man, wala may mga dautan nga nahitabo sa ilang mga witnesses, wala man say mga risgo sa ilang kinabuhi, as at least walay nasulti ang prosecution about ana. So nagpasabot lang ni matud pa sa kampo ni kanhi Presidente Duterte nga insufficient na mga pasangil, wala na kapasikaran ng mga pasangil nga ang kanhi Pangulo mo ipsot, mo takas. Aside ana, ang kampo ni Duterte sad miingon nga ang katong mga crimes
against humanity, atong murder kuno during his administration in relation to the drug war, katong mga tanang nahitabo nga pasangil against sa kanhi presidente, matud ni Attorney Kaufman nga nahitabo man to during his presidency. Nya karon dili naman siya ang presidente. So nganong wala nay igong rason nga kung if ever man gani siya ginagbuhat atong mga crimes before during his presidency, wala nay igong rason nga makontinue or mo padayon to because dili naman siya karon, wala naman ron siya naglingkod sa iyang pwesto. He does not command the same influence or power he is said to have abused during the period of alleged crimes, matud pa ni Attorney Kaufman. Si Attorney Kaufman sad mi argue ni siya nga ang ICC, kung imong tan-awon ang history sa diha sa ICC nga when it comes to provisional release or temporary release or interim release, ang history sa ICC nagpakita nga kadaghanan gi-grant ni ang provisional release for humanitarian considerations. Ang humanitarian considerations karon nga gusto gamiton sa kampo ni Duterte alang sa iyang interim release mao kining advanced age or may pagka-gore or tiguang na kini si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Ambot pilay edad ani ni former President Rodrigo Duterte. So tan-aw nato pilay ang edad. 80 years old na din siya, nag-birthday din siya natong March 28. So karon 80 anyos na din si former President Rodrigo Duterte. So maunay gigamit karon nga usa sa mga baraha nga gigamit sa iyang kampo aron ikonsiderar sa ICC ang pag-grant sa iyang request for interim release. Nya ang depensa may request sad for a shortened deadline alang sa pagtuki or para sa responses sa mga prosecution panel o sa ilang mga observations. Ato mahinumduman mga higala nga over the last few months ang tanan nga mga hangyo, motion, petition, ambot unsay tawag, I don't think it was a petition, but motions, mga request sa kampo ni Duterte, puro negative ang action nga gibuhat sa ICC court, sa ICC I mean, because atong mainumduman atong first time that the former president appeared during the hearing, ang iyahang attorney at that time, I think it was Salvador Mijaldea, doon natoy mga motion, doon natoy mga request sa korte pero wala gi-grant sa maong korte. Karon recently atong mahinumduman nga mi request pod ni for the disqualification. First mi request sa excusal sa duha ka judges ang kampo ni Duterte kay matud pa dili sila maka-impose o makahatag og kining impartial nga desisyon because kung imong tan-awon ang history sa paghandle nila nga sa kaso, sila man sab mismo ang ni sign kuno sa arrest warrant, so murag duna na sila more or less idea sa kung unsay daganan sa maong kaso. So mao to nga ang kampo ni Duterte gusto nila ipa-excuse. Negative ang aksyon sa wala ni sugot ang ICC. After ana na sad, gusto sa depensa, gusto sa kampo ni Duterte nga ipa-disqualify itong duha ka judges, si Flores and Judge Flores and the other one. Apan lately, I think it was 3 days ago, nga wala gihapon ni sugot ang plenary of judges. Plenary of judges ato pa dili lang katong silang tulo ang ni-decide nga dili mi magpa-disqualify, pero murag when we say plenary of judges atong pagsabot ana ang more or less siguro ang tanan nga judges within the ICC gituki na nga maong request kung duna ba jud need nga dapat i-disqualify tong duha, unya in the end ang ilahang decision unanimous nga dili ipa-disqualify. Sila daytong Judge Alapini Gansu o Judge Flores. So ipa-disqualify kuno from adjudicating the case. Si Duterte atong mahidumduman
ni giaresto kini sa dinhi sa ato ang nasod ni atong March 11. Dihang naabot siya gikan sa Hong Kong, giaresto ni siya at the request sa International Criminal Court as part sa iyang investigation into the war on drugs. Ang ICC warrant for Duterte's arrest, nagkuan ni siya, nag-ingon nga he carried out murders of purported drug users and dealers. Mao to nga gipadala atong kanhi pangu didto sa The Hague sa Netherlands on the same day nga giaresto siya dinhi sa Pilipinas ni adtong Marso 11. Unya pagka Marso 14, March 14, may pakita ni siya through a video link before sa ICC judges just to determine his person, kung tinuod ba nga ang nadakpan siya mismo. So karong September 23 maoy schedule sa iyang next hearing. Ang purpose aning September 23 nga hearing dito sa ICC mao ang pag-confirm sa mga pasangil batok kaniya. Nya sa susamang kalambuan kagahapon si Vice President Sara Duterte didto ni sa Malaysia, didto siya didto na gi-celebrar o gi-commemorate niya with the OFWs, with the Filipino community in Malaysia ang atong adlaw sa kaugalingnan overseas. Kauban niya ang duha ka senador nga notado nga alay sa mga Duterte, silang Senator Robin Padilla o Senator Amy Marcos. Kagahapon, I don't know if it was meant to be a joke or if it was meant to be a serious note, pero dihang gipangutana si usa sa comment ni Vice President Sara Duterte, mingon siya nga, I won't bring my father home, but Senator Amy Marcos will. Mao na ang iyang sulti dito sa mga overseas Filipinos dihang nagselebrar sila sa Independence Day sa Malaysia kagahapon. Matod ni Vice President Sara Duterte nga iyan ang gisulti in a mix of Filipino and English. Matod niya, wherever I go, I bring her along because I tell her, I'm not the one to bring home former President Duterte to the Philippines because your brother was the one to take him to The Hague. You will be the one to bring him home to the Philippines. So ang pasabot ni Vice President Sara Duterte sa your brother, mao ni ang igsuon ni Senator Amy Marcos nga si President Bongbong Marcos. Kay tungod si Presidente Bongbong Marcos man kuno ang hinungdan, ang maoy naa sa luyo atong pagdako, pag-surrender kuno niya ngadto sa iyang amahan adto sa ICC, pagpadala dito sa The Hague, adi ikaw isip igsuon, you will be the one to bring him home to the Philippines. Si Presidente Duterte gipasinganlan ni nga ang iyahang bloody war on illegal drugs mi patay ni o may resulta sa pagkapatay sa 30,000 ka mga tao kuno matud pa, although ang government estimate, ang official estimate na asa mga 6,000 only, pero ang mga human rights advocates, human rights groups matud pa nila kabat og more than over 30,000 ang namatay during the war against illegal drugs under the Duterte administration. Matod ni Vice President Sara Duterte kagahapon nga she had encountered many foreigners kuno who expressed opposition to her father's ICC arrest. Kay atong madumduman, di ba? Makita nato ba nga diri sa Pilipinas mura medyo kining gubot pa kaayo, pero si Vice President Sara Duterte nakahinayon nga adto sad siya sa gawas sa nasod. Nya makita nimo sad ang suporta sa OFWs or sa Filipino community sa mga lugar outside sa nasod or abroad, nga makita gyud nimo nga gi-welcome gyud siya, unya do gihangop siya sa mga Pilipino didto, murag naab gyud siya suporta. Nya matod ni Vice President Duterte nga, of those I spoke with, they all said it is unthinkable for a government to surrender its citizen to a foreign power. But in the Philippines, matod niya, it was so easy for them to give up their former head of state,
That's why even if I weren't his daughter, even if I were just an ordinary citizen, matod ni Vice President Sara Duterte, I'm ashamed of what we did to our former president. Si Presidente Bongbong Marcos, ng igsuon ni Senador Amy Marcos, midepensa na ni sa move sa gobyerno to surrender Duterte to the international tribunal. Kay matod pa niya nga it was part of the country's commitment to the International Criminal Police Organization or sa Interpol. Kung dili kuno nato i-honor ang request sa Interpol, unsa may naong ikapakita nato sa international community nga dili ta makig-alayon, dili ta mo kooperar nila nga sige mangganita sa kung kita atong panahon nga kita nanginahanglan sa assistance sa Interpol, gihatagan man sa tanilag assistance. Case in point, the case of Teves who was arrested in Timor-Leste with the help of the Interpol and the local police authorities in that country. So, mo na ang gipahimug-atan sad sa kani presidente nga it was matod pa niya commitment ra gidto nato sa international community. Si Senator Amy Marcos ato ning madumduman nga sa mga survey sa una mga higala sa mga survey nga gipagawas mo nangiwit ni sa pirmi sa Magic 12, dili gyud makapenetrate sa Magic 12 na sa rank 13, rank 14, rank 16 up to rank 18 nya sa nagsingabot na katong grabe na kaayo ang mga kuan ang nagsingabot na ang election. So giendorso ni siya ni Vice President Sara Duterte, giisa ang kamot there was even an advertisement that was released online and also on several media platforms nga the Vice President really endorsing Senator Amy Marcos, and lo and behold karon nakasud yun sa Magic 12 si Senator Amy, and now kahibaw naman ta karon sa usa sa mga init nga issue is about the impeachment of Vice President. So for sure, Senator Amy Marcos will be a welcome addition sa kampo ni Vice President Sara Duterte sa Senado sa incoming 20th Congress, considering sila man sad ang mo decision if ever manggani mo crossover ang impeachment trial ngadto na sa 20th Congress on the noon or at noon time of June 30. So mo na nga ambot lang kung nag-joke na ni si Duterte si Vice President Duterte siyang pag-ingon nga Amy Marcos will nya call it coincidental. I don't know if it was coincidental, but June 12 Independence Day was the same time nga nag-file sa request ang kampo ni Duterte for his interim release. So tan-aw nato na unsay action nga himuon sa korte, sa International Criminal Court kung i-grant ba ng interim release alang sa kampo ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Samtang nagtuki naman ta sa impeachment ni Vice President Sara Duterte niya atong nahibaw-an naman nato nga although giremand ang impeachment complaint back to the lower house kay mangayo silang certification kuno certification nga wala na violate ang mga provision sa constitution dihang gipalusot or gitransmit ang articles of impeachment against Vice President Sara Duterte nga ang basis kay katong ikaupat nga impeachment complaint nga gifile sa whoever filed it. Ang matud pa nga this represents a constitutional infirmity. So kay ang naa sa constitution dili man pwede nga more than one ka impeachment complaint ang imong i-file or i-initiate against the impeachable officer for within a period of 1 year. So mo ni nga gibalik dito sa House of Representatives, pero at the same time sad mura lagi nig kuan nukos-nukos ba murag kung aton tan-awon murag remand, pero at the same time gi-issuehan og summons.
Kay di ba ang pag-remand mao man ingon nila was not outright dismissal, dili man na dismissal ang pagsabot sa remand, gibalik lang dito kay mga slag certification nga na-follow ang constitution and all. Unya, at the same time giisuhan og summons ang si Vice President Sara Duterte, meaning to say gusto maka-acquire og jurisdiction ang impeachment court over the person of the Vice President. Og kani nga summons, I believe na na dawat na ni sa kampo ni Vice President Sara Duterte, unya gipangayuan og statement kabahin sa maong summons ang kampo ni Vice President Sara Duterte, pero wala ni issue og statement as of yesterday ang Office of the Vice President. Miingon sila nga it's up to her legal team to act on the summons delivered to her office on Wednesday. Si ang naghandle aning impeachment case against Vice President mao ang law firm nga the Fortune Narvasa Salazar Law Office. Si Duterte was still on a personal trip with her family in Kuala Lumpur kagahapon at dito siya nag-celebrate sa Independence Day, wherein she attended the Philippine Independence Day anniversary celebrations along with Senators Amy Marcos and also Robin Padilla. So atong tan-awon, pero ang mga experts in constitutional law kini wala na joy maka di ba daghang kay expert sa social media, sa Facebook, bisag unsa na lagi pa si atab, bisag unsa na lagi post, depende sa kolor, depende sa imuhang gisuportaan, bisan pa og sayop na or bisan pa og sakto na. Kung sayop na nya imong gisuportaan, moingon ka nga sakto, kung sakto na pero wa nimo gisuportaan, moingon ka nga sayop. Kay depende man na sa imong pagtuo, depende na usahay, na tendency ang tao nga ang imo lang tuuhan is katong align sa imuhasang kaugalingon nga pagtuo. Pero karon ang experts in constitution nga gitawag ni sila og Philippine Constitution Association, particularly ang iyang chairman nga si retired Chief Justice Renato Puno. Miingon ni sila nga careful ta sa aning dapat ang Senado nato mo proceed yun ni sila sa impeachment trial. Otherwise, ang at stake diri is not just the fate of the Vice President as Vice President, but the integrity of the Constitution as a whole. So matud pa ni former Chief Justice Renato Puno nga ang supposed constitutional infirmities nga gi-raise ang kining giingon nga lack of certification matod sa PhilConsa or Philippine Constitution Association nga wala man ni gi-require under the Constitution ya, wala say established impeachment practice nga magsuporta ani nga nag-allow ni aning maong pag-remand. So mo na giingon, and then ubay-ubay pa nga mga issue ang kuan nila gisulti sa PhilConsa. Jurisdiction once validly acquired is not lost by subsequent happenings. It continues until the case is finally resolved and dismissed. Mauna ang gi-remind sa PhilConsa ngadto sa Senate nga once makonvene na sila as an impeachment court, I think this is the doctrine of continuing jurisdiction, nga once naka-acquire na ang court of jurisdiction over the case, dapat tuloy-tuloy na magpadayo na. So that means to say nga, whether it's the 19th Congress or the 20th Congress, the Senate sitting as an impeachment court should continue with the impeachment. Daghan pa untatang tukion mga higala, pero in the interest of time, wala naman tay oras din sa programa. So at this point, ato sang lilion kung unsay giandam ni Tatay Dodong nga pulong og kinabuhi. Ang balaang kasulatan naghulagway kanato kung unsa gayud ang katuyuan sa kinabuhi sa tao sa iyang pagpuyo dinhi sa kalibutan. Way kapuslanan ang tanan kung ang tao magpakabuhi alang lamang dinhi sa kalibutan. Mao kini ang tinuod nga kalugan sa kinabuhi. Ang atong hatagan sa dakong pagtahod o paghigugma ang Ginoo. Ug tumanon ang iyang mga sugo kay human sa atong tahas dinhi sa kalibutan, kita matubang kaniya sa adlaw sa paghukom. Busa ang atong tingwaon
mao gayud ang pagtuman sa mga sugo sa Ginoo aron paghatag kaniya og kahimot. Sa Juan 6:27 nag-ingon, ayaw ka mo paghago alang sa kalanon nga madunot, kundili sa kalanon nga mulungtad ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Kini ang atong himuon nga tuyo ug tumong aron dili makawa nga atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Aron dili kita mahisama ni atong pasumbingay ni Hesus sa dato nga buang-buang nga atong mabasa diha sa Lucas 12:13-21. Tungod kay daghan naman kayo ang iyang abot, nagtukod siya dakong kamalig aron didto tigumon ang tanan niyang kaptangan. Apan ang Dios mingon kaniya, "Oy buang, nini gayong kabiyona, ikaw mamatay." Sa Juan 12:25 nag-ingon, ang magmahal siyang kogningong kinabuhi, mawad-an hinuon nini. Apan ang dili mahinugon sa iyang kinabuhi, ining kalibutana, magpatunhay nini alang sa kinabuhing dayon. Mo kini ang pulong nga maghatag kanato giya sa atong kinabuhi. Magampo kita. Nangitong amahan, karon nga nasayod na kami kung unsay among katuyuan din sa kalibutan, kami nag-ampo nga imong tabangan sa among mga paningkamot nga makatuman kung unsay imong kabumuton kanamo. Katagi kami sa grasya nga kami magmadaugon gyud sa among pagkigbisog sa yawa aron kami magpuyo nga balaan dinhi sa imong hinimong kalibutan. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak sa Diyos Espiritu Santo. Amen. Ang pulong mo, ang diwat sa ko. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua may nagtapos sa tuong tulumanon karong buntaga. Atong pasalamatan ang Philippine Airlines, Archbishop Jose Palma, Nanay Diana Limchua ug Tatay Dodong Limchua. Salamat sab kang Sir Dennis Tabar among news manager ug mga kaubanan nato sa TOC silang Sir Robert, Ma'am Inday, Sir Matmat, Miss Mabel ug Miss Joanne, Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond ug diri sa studio si Sir Ferdy. Salamat. Daghang salamat sa inyong pagpag-uban sa amoa nining si Manaha. Magkita-kita ta pagbalik next week. Sa nga na lang ni akong partner Malu Inocando Tabar, ako si Attorney John Destacamento. Daghang salamat nya next week na pod sa atong programang Hello Cebu, mayong buntag Pinoy.